Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, minsan may mga karanasan talagang magdadala sa atin kung nasaan tayo. Yung hindi mo inaasahan na mararanasan at makukuha mo. Maraming pangusga pero kakayanin mo. Ako po, si GB at ito ang aking kwento. Kuya E, ilang taon din ako sa gitnang silangan. Maraming mga nagpaparamdam, Pinoy man o ibang lahi, pero never akong kumagat sa bitag nila. Sabi nga nila malakas daw ang dating ko, kaya naman nagtataka sila bakit ayokong pumatol sa kanila. Mapababae man o lalaki. Minsan nga Kuya E, may arabong tila ba nabaliw sa akin. Maraming regalo na ibinibigay ngunit hindi ko tinatanggap. Sa pagtagal ko ng pagtatrabaho, kahit na alam ko sa sarili ko kung ano ako, ay wala akong naranasan na kung ano. Yes, Kuya E, ang aking kamay, ang aking naging kapiling. 5 years na akong hindi nakakauwi. Kaya naman excited din akong muling makabalik sa Pilipinas. Makapiling ang pamilya. Kuya E, sobrang pananabig ang nadama nang sa wakas ay makakatuntong na sa lupang sinilangan. Walang alam ang aking pamilya na ako ay uuwi dahil gusto ko silang masorpresa. Sa eroplano Kuya E, iba't ibang muka ang iyong makikita at hindi ko inaasahan na sa kabila ng pagpipigil ko sa gitnang silangan, sa eroplano pala ay may bibighani sa aking mga mata. Akala ko nung una ay Arabo ang itago natin sa pangalang Anan. Si Anan Kuya E, napapatingin din sa akin at hindi ko alam kung spark nga ba ang matuturing yon, pero alam mong may something. Pag upo ko sa kanyang tabi, ngiti ang sukli ni Anan. Sabay sabing, "Pauwi ka rin kabayan?" Sumagot naman ako ng oo. Sa totoo lang, hindi ako masyadong nakaharap sa kanya. Kasi sa sobrang hot niya, na-conscious talaga ako. At iniisip ko, baka may amoy hininga ko sa tagal ng oras na wala akong kausap. Sa pagtataka ko, sa pagtatagal kong hindi nabighani sa kung sinong Pinoy o Arab, pinagmasdan kong mabuti si Anan noong hindi siya nakatingin. Matangos ang ilong at magandang mata, kaya inakala kong Arabo. Nang mag-take off na ang roplano, nakita ko si Anan na napikit, natulog. Yung labi ni Anan na batid kong malambot at sure ako na hindi nagyoyosi sa pula. Parang gusto ko iyong pagmasdan na lang. Mahaba ang biyahe. Tulog din ng kalapit ko Kuya E sa kaliwa habang nasa kanan ko si Anan. Hindi ko alam bakit ganun. Ako, tila ba malakas ang tibok ng dibdib ko. Narinig kong bahagyang naghilik si Anan. Kuya E, mahirap mapigilan pala ang pagkakataon kung saan nandyan na ang tukso sa iyong harapan na napagpigilan ko sa loob ng 5 taon. Tila ba nanginginig ang laman. Ang kamay ko ay inangat ko patungo sa kanyang labi. Nahaplos ko at nadama ang kalambutan noon. Para akong nakuryente sa pagkakatingin sa kanya at ang daliri ko nooy nahipo ang kanyang labi. Pinilit kong pumikit ngunit narong mumulat muli. Pagmamasdan na lang si Anan. Waring may panunukso ang aking sariling gawin ang gusto ko. Hindi ko rin naramdaman ang paglipas ng oras na nakatulog din pala ako. Naalimpungatang may mabigat sa aking balikat. Nang pagbulat ko, tila nabigla ako. Si Anan ito. Sinilip ko muli ang labi. That time, mas malapit sa akin. Inamoy ang kanyang ulo na mabango. Kuya E, aminado ako. That night ay may nag-standing ovation sa akin. Pakiramdam ko na tila
kay tagal ko yung hindi naranasan. Kuya E, bihira kasi ako na magsariling sikap. Ewan ko ba, kaya ko yun kahit ilang buwan na hindi magganon. Nang gumalaw si Anan, bigla rin akong pumikit at nagtulog-tulugan. Nasilip ko naman, tulog pa rin ang matanda kong katabi sa kaliwa. Nakikiramdam ako, Kuya E, hanggang sa tila ba may bigla akong naramdaman na humahawak sa aking kanang kamay. Bigla ang pintig ng puso ko ay tila ba lumakas. Grabe ang tibok. May ka-holding hands ako sa eroplano. At iyon ay si Anan na una pa lang ay nabighani na ako. Hindi ko alam anong maramdaman ko nang pumisil pa o pisilin ni Anan ang kamay ko. Nakikiramdam. Hanggang sa pumisil na rin ako na ibig sabihin gising ako at alam ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko, Kuya E. Tapos naramdaman ko na may tila lumapat sa aking kamay. Namulat ako at hindi nagkamali. Hinalikan ni Ana ng aking kamay. Sabay tingin sa akin. Nakita niya na nakamulat na ako. Hindi ko inaasahan yun. Hindi ko rin inasahan na gagawin niya ulit yun at uulitin pa. Bihira akong kiligin, Kuya E. Sa totoo lang, bago ko lang pa siya nakilala. Parang nakakaloka ang araw na yun. Muli akong pumikit. Ilang sandali pa, muli siyang kumilos habang ako ay nakikiramdam. At may mainit na hininga akong naramdaman. Lumapat ang labi ni Ana na ikinabigla ko. Baka kasi may makakita. Napamulat na naman at umikot ng tingin pero wala naman. Tulog lahat ang katabi at mga katapatan namin. Nakakaba na nakakakilig that time dahil ang katabi ko ay ka-holding hands ko. Tapos hinalikan pa ako. Kuya E, since nasa eroplano kami, walang nakakakilala. Masaya kami ni Ana na nagkwentuhan. Unang uwi din niya pero 3 years lang siya. Kuya E, sa paglapag namin sa Pilipinas, sakto rin na walang susundo sa kanya. Habang ako naman ay hindi alam ng pamilya ko ang pag-uwi ko kaya kaming dalawa nauwi sa isang malamig na lugar. Sa hinaba-haba nga ng pagtitimpi ko, kahit na may mga pwede naman akong patulan ay hindi nangyari. Pero dito kay Anan, bumigay agad ako. Kuya E, nangyari ang lahat sa amin ni Anan. Pareho kami ng trip. We love kissing, lantakan at baliktarang numero. Hindi ko akalain na sa isang iglap parang heto. Gusto ko na si Anan. 2 days kaming nagkasama. Sabay nag-decide umuwi sa aming mga bahay. Then, nag-decide na magkita muli. Naging consistent, Kuya E, ang aming pagkikita ni Anan. Para kaming magtropa kung titignan pero syempre, iba kapag kami na lang. Wala kaming pinag-uusapan pero ramdam namin ang aming pagmamahalan. Ang maganda sa amin, nagdalahan o naghilahan kami pataas. We decide na mag-business kami. Hindi ko rin inakala na ang aming relasyon mas hihigit pa doon. Nagkaroon kami ng madamdaming pag-uusap na nagkasundo kami na magkasama. Sa isang pagsasabay sa eroplano, marami na kaming biyahe na pinagsamahan ni Anan for 12 years now, Kuya E. Sabi ni Anan, hindi rin niya alam bakit ganun siya kahook sa akin at lalo na ako pala ang first experience niya sa same-sex relationship. Ako naman ay pangatlo na siya. Hanggang dito na lamang po, Kuya E. Salamat po sa inyong pagbibigay oras. GB, wow. Well, sino nga ba mag-aakala na sa simpleng pagkikita sa eroplano o hindi naman kayo magkakilala tapos nagkasama kayo, grabe, bibira talaga yung ganito, no? Tapos ayun, 12 years pa kayo. Well, sana ay mas tumagal ang relationship nyo ni Anan at congratulations sa inyong dalawa at sana ay mas humaba pang yung relasyon. GB, muli, maraming salamat sa iyo at magandang GB.
Magandang gabi sa iyo. At muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.